Sila, Mama Amor. Mama mo, amo. Naalala mo ba nung una tayo nagkita sa PUP way back 2015? Mas maganda ka pa sa akin noon. Pasabog ka. Tinatanggap mo ba si Kat? Iingatan sa sakit at sa kalusugan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Letter A, basta. Hindi ko talaga siya tayo. Hindi ko rin siya tayo. Hindi naman po ako gangster. Yung personality ko ay very matapang, very maangas. Mga season na yun. Ayaw nga po talaga kay Leo. Hindi ko talaga siya Hindi type. ko rin siya tayo. Ano ba dati mga manliligaw ko? Kasama ko pa siyang makipag-date dati. Yeah. Shout out sa lahat ng mga nanligaw kay Kat. Sa lahat ng mga nasuhulan namin na mag-asawa na po kami ngayon. Biglang nagbago na si Dudoy. Nagbago na si Leo. Actually, nung nag-start yung change ni Lord sa buhay ko, tinapon ko na yung mga damit kong pambabae, nagdadamit pa lalaki na ako. Ang next na nilang tanong kung may girlfriend na ba ako. Parang wala pa ring mali siya. Kasi nga, best niya kami. Paano tayo magiging ano? Until, pumunta kami sa isang Christian conference 2020. It talks about love, courtship, and marriage. Kung paanong nagpa-partner si Lord. After that conference, na naginip ako na asawa kami. Bakit naman ganun? Yung panaginip ko. March 2023, nagsabi na ako sa kanya, naliligawan ko siya. Pumunta na ako sa bahay nila. Diyan ang manliligaw ni Katja. Asa tito yung manliligaw ni Katja? Sabi ko, ito na po yung manliligaw ni Katja. Sabi, hindi yan, kilala ko yan eh. Hindi mo sila naniniwalang si Leo. Maganda ba ako ngayon? I know, ang puti mo, babe. Sobrang puti mo. Bago lang ang Leo! Isa pa! Ang nakaraan ni Leo ay nakaraan na rin sa akin. Yun yung magandang parte po, na nakita ko yung dati niyang buhay at kung paano siya binago ni Lord. Every time na tinatanong ng mga tao sa akin na bakit si Leo, my question is, bakit hindi siya? La, 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 la. Yung sweetness namin sa isa't isa, wala na siyang restrictions. Kasi nga, married na kami dalawa. Pwede na kaming magyakap without judgment. Pwede na mag-kiss. At the end of the day, it's you and me. Maraming sabihin yung ibang tao, maraming nakikikilig, maraming nakikicomment. Kaya importante yung security natin. Sa bawat isa, security natin kay Lord. I love you. Sa akin, sorry. I'm here to protect you. Ay lalaban natin tong pamilya. I love you. Unang gagalaw, unang kakatayin. Sige, galaw. Oh! Ang unang gagalaw. Wow! Unang kakatayin. Parang stop dance na sabi ko, sino unang gagalaw? May nagwiwigil kasi na buntot dun eh. Dumigil talaga, tapos unang kakatayin, nag-stop siya. Ang unang gagalaw.
Para sumunod sila sa akin. Hindi nga gumalaw. Nung nagsalita ako, nag-stop sila. Tapos nung sinabi ko nga yun na kung sinong unang gagalaw, unang kakatayin, hindi sila gumalaw. And then sabi ko nung sige galaw, saan sila gumalaw? Sige, galaw. Oh! May gumalaw na tumakbo. So parang natakot. Pagtitripan ko lang sila na gano'n na yung video. Hindi ko naman in-expect na gano'n yung magiging ano nila. Ang unang gagalaw. Unang kakatayin. Makukulit sila. Takbo lang din ang takbo pag may tao. Tapos naisipan ko lang na i-video. Hindi ko naman in-expect na gano'n yung giging reaction ng mga baboy. Napapansin ko na pag binigyan ko siya ng instruction na doon sila dudumi, doon lang yung iba dumudumi talaga. Kung saan mo papakainin, doon lang din sila kumakain. Tingin ko naman, may magagawa pa silang iba bukod doon. Explore ko lang muna. Sige, galaw. Oh! If you habituate yung animals, yung frequency ng pagsasabi mo at ginagawa nun, at merong places of reward, kumbaga sa na-train mo siya to act, mag-freeze on a certain occasion, let's say na possible yon dahil matalino ang mga baboy. Newlywed po kami, mga 1 taon na po. And then, kasosyo din po namin yung family ko, kapatid at saka yung mother ko. Tinry lang namin na mag-figuring nga kasi nga maganda daw yung kitaan sa baboy. Ilang heads lang naman ang binili namin. Papakainin mo lang sa umaga, tanghali. Lilinisin lang, ganun lang naman. Hindi naman siya ganun kakomplikado. Hindi man sila nakatay. Kompleto pa naman sila. Ang unang gagalaw. Unang kakatayin. Sige, galaw. Oh! 3 buwan kung naipon yon. Mga 2 araw siguro ang inabot ko para bilangin lahat ng bariyang iyon. Nagkakahalaga siya ng na ang lahat ng mga barya. Umabot na ako sa puntong pinapala ko na yung barya dahil marami na po talaga. Itong mga barya siguro mga 3 buwan kung naipon yon. Ang negosyo ko po ay computer shop, Pisonet. Yun po yung mga nalikom ko sa mga kliyente ko na nagpapabuo ng computer, nagpapabuild ng computer shop. Kita ko sa mga computer shop ko din. Kaya yan. Yung ibang client ko kasi, mayroon na sariling computer shop. Pwede bang barya na lang yung ibabayad ko sa iyo? Pwede yan. Bigay mo sa akin at ako na lang yung magpapabuo sa bangko o sa palengke. Nasa magkano kaya ang barya na ito? Mga 2 araw siguro ang inabot ko para bilangin lahat ng baryang iyon. At may tulong pa yon ng aking asawa at biyanan. Nagkakahalaga siya na for 3 months po na naipon kong barya ay 115,000 pesos. Dinagdagan ko lang para mabili ko yung sasakyan. Okay lang po ba, ma'am?
Di ako bumibili ng mga bagay na parang hindi naman kailangan eh. Gusto ko yung practical. Feeling mo na magagamit mo siya para mag-improve yung sarili mo. Doon ako mas nag-i-invest. So, dapat hindi tayo mag-focus na, ay, barya lang yan. Kasi kapag pinagsama-sama yung barya, nagiging malaki na kasi. Dapat appreciate natin kung anong meron tayo. Yeah. Yung bansa na. Ba't mo favorite yung American Bull? Of all. I told you, they're all stubborn. Kailangan gigisingin ka nila. Kasi kailangan nilang tanongin, kailangan makita kung anong movement ang i-manifest mo. Merong hindi tama sa ginawa nila, ma-address nila kagad. Gigisingin ka lang nila when it's needed. Lalagyan ng pacemaker yung utak ko. So nilagyan nila ng wire yung right and left hemisphere para makontrol nila yung brain activity. Pagka inon nila yung DBS, so pababalik yan, may wire din. And then going here, yeah. Yeah. Yung bansa na. You were asking me, first tinatanong nila ako ng paborito kong kanta. Sorry kasi hindi ako marunong kumanta eh. Tapos nalaman nila kung ano yung pinagkakabalahan ko. Tapos yun, doon na nagsimula yun. Kadalasan gising ang pasyente para makasigurado na sa tamang lokasyon ang ilalagay na electrodes para maiwasan yung mga sensitibong lokasyon ng utak. Ito yung mga parte ng utak na kumokontrol sa pagsasalita, pagkagising o paggalaw ng isang tao. So, ibig sabihin delikado kapag natamaan. May mga tinatanong o pinapagawa sa pasyente para masubok yung kanilang orientation. Yeah. Yung bansa na. Kung anong pangalan nila, anong breed nila, kung sino paborito kong aso. Ito po ay isang sakit sa nervous system ng katawan na unti-unting nakakaapekto sa kilos ng katawan. Ang mga pangkaraniwang sintomas ng Parkinson's ay yung panginginig, mabagal na pagkilos, paninigas ng kalamnan, at habang lumalala ang sakit, mas nagiging mahirap sa patient na kontrolin ang kanilang paggalaw. Kahit may Parkinson's ako, mga dogs ko nandiyan pa rin, napaka-loyal nila, di ba? When you have Parkinson's, you have to keep moving. You know, you don't kept me moving, kept me grounded, kept me moving every morning. This is one of the reasons why I'm still here. May ilang aso ako na ano eh. So, yung laging ninilaan yung ulo ko. Tapos yung isa kong asong bago, pagka nag-dyskinesia ako, yung parang involuntary movement, lalapit siya, tapos dadaganan niya yung pako. So malaking benepisyo ang DBS sa pagkontrol ng simptomas at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyenteng may Parkinson. Excited ako makabalik ng bahay dito kasi gusto kong iwalk yung mga dogs ko. Malaking bagay nagawa sa akin ng mga dogs, laki ng impact sa akin ng mga dogs. Nagturo sa akin ng kung ano yung alam ko, mga dogs din. Nagbigay sa akin ng opportunity para matutunan yung mga bagay na yun, mga dogs din. Nagbigay sa akin ng second life, mga dogs din. Ba't mo favorite yung American Bull? Of all. I told you, they're all stubborn. All dogs are loyal. Yeah. Humans are not.